Kahit na mayroon na tayong makabagong agam at teknolohiya, buhay na buhay pa rin ang mga kwento tungkol sa mga mangkukulam dito sa Pilipinas. Sa kabila ng pag-usbong ng modernong pamumuhay, hindi pa rin nawawala ang mga alamat at paniniwala na ito. Ngunit ano nga ba talaga ang mangkukulam? Totoo ba sila? O katang-isip lang? Maraming tao ang nagtataka at naghahanap ng kasagutan sa mga tanong na ito. Ang mga mangkukulam ay tila isang misteryo na patuloy na bumabalot sa ating isipan. Ang mangkukulam ay mga taong pinaniniwalaang may kakayahang gumamit ng itim na mahika. Sila ay sinasabing may kapangyarihang magdulot ng sakit, kamalasan, at iba pang mga hindi kanais-nais na pangyayari sa pamamagitan ng kanilang mga ritual at dasal. Madalas daw na ginagamit nila ito para saktan ang iba sa pamamagitan ng mga ritual, dasal, at iba pang kakaibang pamamaraan. Ang mga ritual na ito ay kadalasang isinasagawa sa mga lihim na lugar, malayo sa mata ng publiko. Dahil dito, kinatatakutan sila at iniiwasan ng marami. Ang takot sa mangkukulam ay nagdudulot ng pagkakawatak-watak ng komunidad at minsan ay nagiging sanhi ng hindi pagkakaunawaan. Maraming kwento ang kumakalat tungkol sa mga mangkukulam. Ang mga kwentong ito ay nagiging bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay na ipapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. May mga nagsasabing nakasaksi sila ng mga kakaibang pangyayari tulad ng biglaang pagkakasakit, mga misteryosong sugat at kakaibang pagkilos ng mga nabiktima. Ang mga pangyayaring ito ay nagiging patunay sa paniniwala na marami na totoo ang mga mangkukulam. Subalit, sa kabila ng mga kwentong ito, wala ring matibay na patunay na totoo ang mga mangkukulam. Ang mga siyentipiko at eksperto ay patuloy na naghahanap ng ebidensya upang mapatunayan o pabulaanan ang mga paniniwalang ito. Sa katunayan, maraming eksperto ang nagsasabing ang paniniwala sa mangkukulam ay bahagi lamang ng ating kultura at tradisyon. Ang mga alamat at kwento ng mangkukulam ay nagiging bahagi ng ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Ayon sa mga psikolohista, ang mga kwento ng mangkukulam ay maaring dulot ng takot, stress at iba pang mga problema sa emosyon. Ang mga ito ay maaring bunga ng ating mga takot at pangamba na nagiging sanhi ng mga kwentong kababalaghan. Halimbawa, kapag may sakit na hindi may paliwanag ng mga doktor, madalas itong ibinabato sa mangkukulam. Ang mga hindi may paliwanag na sakit ay naging dahilan upang maghanap tayo ng ibang paliwanag, at dito pumapasok ang paniniwala sa mangkukulam. Pero, bakit nga ba nananatili ang paniniwala sa mga mangkukulam? Ang mga kwento at alamat na ito ay nagiging bahagi ng ating kultura at tradisyon na ipapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Ang sagot ay simple, dahil sa takot. Ang takot ay isang malakas na emosyon na maaring magbunga ng iba't ibang paniniwala. Ang takot sa hindi natin maipaliwanag ay nagiging sanhi ng mga kwentong kababalaghan. Ang takot ay isang malakas na emosyon na maaring magbunga ng iba't ibang paniniwala. Ang takot sa hindi natin maipaliwanag ay nagiging sanhi ng mga kwentong kababalaghan. Ang mga kwentong ito ay nagiging bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay. Sa isang komunidad na lumaki sa mga kwentong kababalagan, madaling maniwala na may mga mangkukulam na nagkukubli sa dilim. Ang mga kwentong ito ay nagiging bahagi ng ating kultura at tradisyon. Kaya, totoo nga ba o katang-isip lang ang mga mangkukulam? Ang mga kwento at alamat na ito ay nagiging bahagi ng ating kultura at tradisyon na ipapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Ang sagot ay nasa inyong mga kamay. Ang paniniwala sa mangkukulam ay isang personal na desisyon na nakabatay sa ating mga karanasan at paniniwala. Maaring bahagi ito ng ating kultura at tradisyon na nagbibigay kulay sa ating mga kwento at alamat. Ang mga kwentong ito ay nagiging bahagi ng ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Pero sa huli, ang pinakamahalaga ay ang ating sariling paniniwala at kung paano natin ito haharapin. Ang mga kwento ng mangkukulam ay nagiging bahagi ng ating buhay, ngunit nasa atin pa rin kung paano natin ito tatanggapin. Kayo, naniniwala ba kayo sa mangkukulam? Ang inyong paniniwala ay isang personal na desisyon na nakabatay sa inyong mga karanasan at paniniwala. O isa lang ba itong katang-isip na nag-ugat sa takot at haka-haka ng ating mga ninuno? Ang mga kwento at alamat na ito ay nagiging bahagi ng ating kultura at tradisyon na ipapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Hanggang sa muli, mga kaibigan, mag-ingat at laging maging mapanuri. Ang mga kwento ng mangkukulam ay nagiging bahagi ng ating buhay, ngunit nasa atin pa rin kung paano natin ito tatanggapin.